Unahin ang bayan, huwag bangayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Kapakanan ng tao ang isulong. Magkaisa, huwag mang-isa. Mga kaibigan, nakita niyo ba yan, no? Ito yung mga poster na dala ng mga kapatid nating INC. At yan, mga kaibigan, sa nakikita ko yung mga poster na dala-dala ng ating mga kapatid na INC ay marami po dito ay tinatamaan ang mga Dutertes, pati si Lucrin. Kita-kita niyo mga kaibigan, no, na magkaisa, huwag mang-isa. Diba, nakita niyo naman, si Duterte, Rodrigo Duterte. Diba nakita niyo mga kaibigan yung pinaggagawa niya na pagmumura kay PBBM at ng kanyang mga anak at pagpapatalsik kay PBBM. Kita niyo naman, maging ang kanilang mga supporters, no, na nanawagan para bumaba sa pwesto si PBBM. So malinaw na malinaw dito mga kaibigan para sa akin na itong mga placard na dala-dala ng INC sa rally ay malinaw na patama sa mga Dutertes at kay Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, kitang-kita naman natin na yung kanilang hangarin ay isulong ang kanilang sariling agenda at ang kanilang vested interest, hindi po talaga para sa taong bayan. So dito, salamat na lang at itong INC ay nagpakita mga kaibigan ng pagsuporta sa ating Pangulo. Kasi ang sinasabi nitong mga DDS, tinitwist po kasi nila na ito pong rally na ito ay para daw suporta kay Sara Duterte. Well, in fact mga kaibigan, naniniwala ako na doon sa sinasabi ng INC na more on support sa statement ng ating Pangulo na ayaw nga niya ng impeachment kasi marami daw mga bagay na dapat na gawin ang Kongreso at ang Senado. So, totoo naman yun mga kaibigan. Pero, para sa isang demokratikong bansa na katulad ng Pilipinas, ang boses po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng majority, ay dapat na manaig. Bagamat ayaw po ng ating Pangulo, opinion po ng ating Pangulo, na huwag na lang mag-impeachment, pero hindi naman siya nag-utos. Di ba? Iba po kasi yung opinion doon sa pag-uutos. Hindi po nag-utos ang ating Pangulo na pigilan at talagang awatin ang mga kongresista, ang mga senador para i-impeach si Lucrin. So, mga kaibigan, naniniwala ako na mananaig pa rin ang boses ng taong bayan. Dahil tayo nga ay nasa isang demokratikong bansa na lahat ay dapat pakinggan, lalong-lalo na ang majority ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ayon sa latest survey ay 41% ng mga Pilipino ang nagsasabi na gusto na nilang ma-impeach si Sara Duterte. At kung titingnan natin yung kanilang mga reason ay pareho din naman sa ating reason kung bakit gusto na natin ma-impeach si Sara Duterte. Mga kaibigan, hindi na natin kailangan ng mga politiko na spoiled brat, yung mga politiko na ayaw ng accountability, yung mga politiko na galit kapag sila ay tinatanong ng taong bayan tungkol sa kanilang paggasta ng mga pondo na taxes naman yan ng taong bayan. So, mga guys, huwag na nating ibalik sa katungkulan ang ganitong klaseng mga politiko na feeling entitled, na pakiramdam nila na on top sila, mga kaibigan, na sila ay above the law. So, huwag na natin hayaan na meron pang susunod na Pangulo ng Pilipinas o Vice Presidente na katulad nito, na kapag hindi nakukuha ang gusto, nagwawala. Kapag hindi nakukuha ang gusto, nagbe-meltdown at hindi marunong sumunod sa batas. Nakita naman siguro mga kaibigan ang ginawa niya sa House of Representatives na nilabag po niya mga house rules na kung titingnan natin mga kaibigan, pumunta lang siya dun para lang siya isang kapitbahay na bumisita sa kanyang kapitbahay pagkatapos ayaw nang umalis at nagtatapang-tapangan pa. So mga kaibigan, hindi natin kailangan ng ganitong klaseng politiko. Diba? At isa pa ang nakakatakot nito, kung kaya niyang pagbantaan ang buhay ng presidente, ng first lady at ng speaker of the house, how much more tayong mga maliliit na mga Pilipino. Baka hindi na lang pagbabanta ang gawin sa atin, kundi talagang didiretsuhin tayo. Iisa-isahin, uubusin tayong lahat. Nakakatakot, di ba? So, mga kababayan, ipa-impeach na natin itong si Sara Duterte.
Mag-joint effort po tayo. Samahan niyo po kami mga kababayan sa January 18, 1 p.m. Kita-kita po tayo sa People Power Monument sa White Plains, no? Along EDSA din po yan, no? Pero bandang White Plains. People Power Monument, alauna ng hapon. So, kakaroon po tayo doon ng programa at papakita po natin doon ang nag-iisang sigaw ng sambayan ng Pilipino, impeach Sara Duterte. Dapat na siyang kalusin, dapat na siyang impeach. Wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. At tayo mga kaibigan, ang taong bayan ay talagang inis at galit na sa kanyang mga ginagawa na alam niyo yun, pag-divert ng mga issues na imbis na sagutin niya, mga kababayan, ang mga katanungan sa kanya ng taong bayan ay dinadivert niya ang issue at nagbibintang siya at kanya pong tinitwist ang mga katotohanan sa pamagitan ng pagsira sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Mga kababayan, nakakapagod na eh. Hindi natin deserve bilang mga Pilipino ang magkaroon ng ganitong klaseng vice presidente. Noong mga panahon na binoto natin siya dahil siya ang sinabi ng ating Pangulo na gusto niyang maging vice presidente. Mga kaibigan, inakala natin na magiging katuwang siya ng ating Pangulo para paunlarin ang bansa. Pero anong nangyari? Hindi pa man nakakaupo ang ating Pangulo ay todo na ang paninira ng kanyang ama. Hindi pa man nakakaupo ang ating Pangulo ay todo na ang kanilang effort para pabagsakin ang ating Pangulo at para ma-disqualify ito sa pagtakbo. Mga kababayan, alam naman natin yun eh. At pag upo din ni PBBM sa Malacanang, andyan na nag-umpisa na ang kanilang mga destabilization plot. Pero hindi nga lang sila nagtagumpay dahil malakas ang pamahalaan ng ating Pangulong BBM. At hindi pa yan nagtapos mga kaibigan dahil patuloy pa rin nilang tinatry at sinusubukan na pabagsakin ang ating Pangulo. Kaya nga, di ba? Panay sila maisog rally na hindi sila tumitigil sa pagrarally, dinadala pa nila yan sa iba-ibang bansa at nagkakalat pa sila ng mga fake news, nagpapalabas ng pulburon video, di umano, at pinagkakalat nila bangag issue na kahit wala naman silang napatunayan. Ang dami nilang binabato sa ating Pangulo BBM, mga kaibigan, pero unfortunately, walang patunay at hindi po backed by evidence. Kaya mga kaibigan, nakakasawa na at nakakapagod na. Kalusin na natin mga guys dahil iisa lang ang dapat na matira dito sa bangayan na nangyari ngayon, hindi dahil sa nakikipagbangayan ng ating Pangulo, kundi dahil siya ay inaaway, siya ay sinisira at pilit na pinababagsak ng mga Duterte at ng kanilang mga minions. Kaya tayo naman, mga pro-admin supporters, huwag po tayo magpakampante, labanan po natin ganitong pagkilos na kanila pong minamaliit ang ating gobyerno. Mga kaibigan, we, the 31.6 million Filipinos, are solid. Tayo po ang nagbigay ng boto kay Sara Duterte. Ang 32.2 million niya ng boto, atin po dyan ang 31.6 million. I-minus natin yan, ang matitira kay Sara ay wala pang 1 milyon. That's real talk. Yan po ang katotohanan at katotohanan lamang na hindi nila madidebunk. Admin Rich po, Comentarista. Kita-kits po tayo sa January 18, 1 p.m. People Power Monument. Bye!